Now, after making sure that all beams and all columns are passed, we will perform final irregularity checking. If no more issues, remark all concrete design in editor to disable concrete design. So dito lang yan sa baba. Yan. Simula dito sa load list. Yan. I-remark natin yan. Load list 101. And then, kasama na tong design of beam, column, tsaka yung end. Tapos, i-activate natin si check story drift. Dito yan sa my floor diaphragm. Okay, and siya. So, i-uncheck natin yan. Or, tanggalin natin yung asterisk. Tapos, mag-perform analysis tayo ulit. Okay, so yung output file, check natin si soft story. So, okay na siya. And then, check din natin si reentrant. Dito yan sa geometry irregularity checks. Ayan. So, no irregular. Okay. And then, punta tayo sa mass irregularity. Dito. So, meron tayong dalawang fail. Pero meron tayong sagot dyan. Note, mass irregularity is highly unavoidable in many circumstances. But, as long as the structure is safe against soft story and story drift, then the building is safe. Okay, next. Punta tayo ngayon kay drift check. Ito yun. So, make sure na pass lahat yan. Pass, pass, pass. And then, at this point, the structure is safe against soft story and drift, and that all columns and beams are passed. Finally, almost finally, dito na tayo sa procedure number 24, that is period checking. So, balik tayo sa analysis output. Note that since nagpalit tayo ng sizes ng beams and columns, syempre lalaki din ang kanyang mass or yung weight at lalaki din ang kanyang base shear, and obviously malamang magpapalit din ang kanyang period. Okay? Pero, take note, ang kanyang structure period dun sa method A, hindi yan magbabago of 0.426. So, checkin din natin itong method B or T sub B. So, punta tayo ngayon kay soft story check. Nandyan siya sa baba ni soft story. Yan. So, ito yung inisnip natin, which is 0.426, 0.69, yung kanyang TB, and then yung user, 0.697. Finally, yung kanyang weight, 7439, tsaka ang base shear niya ay 1097.57. Ngayon, itong 1097.57, ito yung kanyang static
base shear. So, dapat yung static, pare-parehas yan in all four earthquake directions. Sa 2, 3, 4. Okay? And then, i-verify natin ang kanyang period. So, ang period niya, ang limiting period natin ay 0.55. Ayan. Ngayon, yung method B niya, 0.69, so hindi yan pwede. Pabalik siya sa 0.426. Ganon din dito sa X negative, 0.426. Sa Z positive, 0.426. Z negative, 0.426. So, congratulations! Natapos na ang ating concrete design. So, isa-save natin siya. And then, magdi-detailing na tayo. Ngayon, ang ibig sabihin ng detailing is maglalagay na tayo ng bakal. Alamin na natin kung ano yung mga top bars, bottom bars, ties and stirrups, so forth and so on. In short, pwede na tayong mag-drawing sa structural plans. Okay, so at this step, let's turn off yung story tree sa command file, no? Okay, si story tree nandito yan immediately after floor diaphragm. So, i-off natin siya ulit. And then, enable ulit natin si concrete design dahil kailangan natin ang mga bakal. So, iyon natin yan. Ito pala, i-off natin. I-off natin si drift. Ito. Then, i-on natin lahat. Pero, dito na tayo sa all beams, all columns. Okay? And then, run analysis. Tapos, ang sasampulan natin ay ito, yung column number 300. So, to do that, you just simply double-click. Yan. Then, go to concrete design. Ito siya, no? Which is this part. Yan. Ngayon, palakihin natin. So, ang ibig sabihin nito, itong beam number 300 or this column, kasi si STAAD, ang tawag niya sa line element ay beam. Kapag sinabing line, it is connected by two nodes, no? Start node and end node. Ngayon, si line, pwedeng vertical, pwedeng horizontal, pwedeng diagonal. Ang tawag lahat niya dyan ay beam. Pero, structural terms, this is column, kaya design column din siya. So, itong 300, ang kanyang load ay, load case is, or load combination is 101. Ang ginagamit ngayon ni STAAD, by the way, is hinahanap niya kung anong combination ang mag-produce ng malaking AS. Okay? And then, ang ginamit ko ditong section ay square. Ibig sabihin, hindi ko na kailangan maglagay pa ng magkakaibang bakal in both directions. So, dito dalawa rin. Okay? And then, ito yung parameters na in-input natin kanina. Grade 40,
and then 3,500 PSI concrete. At ito ang kanyang minimum required steel. Okay? 900 mm squared. And then, ito ang percentage. Actual steel ratio, 1.396. Now, let us compute that. Okay, so, ang nilagay niya, 4 na 20 mm. So, let's compute. So, 4 times pi times 20 times 20 divided by 4, that is 1,257, which is greater than 900 mm squared. Using 20 mm. Paano kung gamit tayo ng 16? 4 na 16 mm. See what happens. 804, kulang siya, no? So, ang susunod dyan, gamit tayo ng next higher, which is 4 na 20 mm. Okay, next. Ngayon, dito naman sa ilalim, ang gagamitin niya ay, this is beam number 100, which is this. Ang required steel ratio niya ay 1,600. Ngayon, check natin, ano? So, 8 pieces na 16. Okay, so eksaktong-eksakto. Saktong-sakto, 1608, 1600. So, pasok yan. How about 4 na 20 mm? Pwede kaya? Let's check. Okay, 1,257. Kulang. Pero take note, na dito sa taas, 4 na 20 mm. Yan. Ngayon, kung 4 na 20 mm yan, dapat dito sa second floor mo, meron ka ding 4 na 20 mm. Likewise, dito sa first floor mo, dapat meron ka pa rin 4 na 20 mm para yung bakal mo, meron kang straight na 20 mm. Okay, ganun ang discarter yan. So, ngayon, papalitan natin itong nandito sa bottom bars. Okay? So, maglalagay tayo dyan ng 4 na 20 mm. And then, let's say magdagdag tayo ng 4 na 12 mm. Pwede yan. Ngayon, i-add natin yung dalawa. Let's check kung pasa siya ng 1,600. Kaya, ang total niyan is 1709. So, dito sa baba, sa beam number 100, instead na 816 pieces, maglalagay tayo ng 4 na 20 mm. Kasi dito sa taas, merong 4 na 16, okay, dito may 4 na 20 mm, tapos 4 na 12 mm. Pwede yun. 1709 ang kanyang bakal. So, safe. Ngayon, nakalimutan natin tong nasa gitna. Ang bakal ng nasa gitna is, ayan, concrete design, 816 pieces. Okay. Pagilid ko lang yan. Then, paste ko dito sa gitna. Just for demonstration purposes. So, sa second floor is 1444 ang kanyang required, ano? Okay. So, let's try 4 na 20 mm. Yung 4 na 20 mm, hindi pa niya kaya. So, maglagay tayo ng 4 na 10.
Actually, pwede na yung 4 na 20 tsaka 4 na 10 kasi 1571 na. Pero take note na sa baba, okay, meron tayong 4 na 20 tsaka 4 na 12. Pero kung itong papalitan natin ng 10, 1571 lang. Kulang. Okay? Kasi ang requirement niya ay 1600. So, papalitan, kailangan talaga dito ay 12. And then, dito sa second floor, gawin mo na rin yan na, instead na 10, gawin mo ng 12 na rin. Yan. Okay? Tapos, meron siyang 4 na 20 sa second floor, 4 na 20. Dito sa third floor, gawin mo na rin siyang 4 na 20 para tuloy-tuloy yung bakal mo na 20 mm. Okay, so isa yun sa mga diskarte na ginagawa ko. Okay? So, ang importante rito, para makapaglaro ka ng bakal mo, no? Kailangan alam mo yung minimum or yung required AS. Kailangan hindi ka bababa dyan. So, ang kailangan natin dito, yung AS mo, actual AS, hindi bababa dito sa required AS. And then, yung bakal mo from the first floor going to the third floor as much as possible ay at least merong isang common diameter. Okay? So, ako ganun. And then, para sa beam naman, let's take this sample. Ayan. 2050. Double-click mo lang yan. Tapos, punta ka sa concrete design. Ayan. So, ito ang in-snip ko at yan ang ipinis ko dito. Now, let's go to this beam. Yung beam na yan, ang start node niya is nandito. At yung start node niya, yan yung at 0.00. Then yung end node niya, yung kulay blue, which is at distance 4.3 meters. Ibig sabihin nun, yung bakal mo sa baba, from start to end node, 3 pieces na 16 mm. Pero pagdating mo sa taas, at distance 0, 4 na 20 lang. Pero pagdating mo dito sa kabilang dulo, 4 na 16 mm na. Okay, so dyan tayo ngayon mag-aayos ng bakal. Okay guys, so punta tayo dito. So ito siya, 4 na 20 and then 5-16, sa gitna 5-16 din. Yung 3 pieces na 16 yan yung nasa baba. Okay? And then, pag pupunta tayo ngayon sa output, sa analysis output, hanapin natin ngayon si beam 2050. So, scroll down mo lang yan. Hanapin mo si beam 2050. Konti pa. Yan. Konti na lang. And ito siya. So, si beam number 2050, ayan. Ito yung kanyang shear forces, tapos yung kanyang stirrups, provide 10 mm two-legged stirrups at 186 mm center to center. And then, ito yung kanyang section. Okay? So, yung kalahati, 4 na 20. And then, yung other half, 5-16 mm. Sa bottom, 3-16. Okay? Next is ito rin siya, no? Ngayon, dito nakalagay 11 at 10 center to center. Okay, ang ibig sabihin niyan, 11 pieces na 10 mm
center to center, ang spacing nun ay 186, which is, ito yun, 186 at for 1,780 mm. So, mula dito sa gilid hanggang towards the midspan, magsukat ka ng 1.78 meters. Yun ang lalagyan mo ng stirrups. 11 pieces. Okay, so yan ang kinapi ko, pinaste ko dito. Yan siya. Okay guys, so ang question doon, ano? Dito, 4 na 20, pagdating sa kabila, 4 ay 5 16. Ngayon, hindi pwede yan. Ayusin natin, ano? 4 20, tapos dito 5 16. So kunin natin yung area. 4 times pi times 20 times 20 divided by 4. So yan yung kanyang cross-section area. Yan yung area ng bakal. Tapos dito 1,005. Ngayon, ang gamit dito 5 16. Okay, so laruin natin, ano? Let's say gumawa tayo ng two sizes. Okay, dito sa at 0, 0, 4 na 20, which is equal to 1257, ang kanyang AS. Dito naman, 5 16, which is 1005. Okay, ngayon, kailangan natin ng at least 2 bakal na diretso. Okay, so maglagay tayo dito ng, let's say, meron tayong 2 20, tapos isang 16. Oops, by the way, 5 16, 4 na 20. So, ang required dito ay 1257. Ang required dito ay 1005, no? Yan. Ngayon, lalaruin na natin yung bakal. So, meron tayong 2 bakal na straight and then may extra bakal. Dito, may 2 bakal na straight. Ngayon, etong bakal na yan, okay, yung 20 mm na yan, yan yung diretso. Okay, diretso yan. Tapos, pagdating dito, pwede ka nang gumamit ng 16 or 12 or 20. Ngayon, kung 20, hindi pa rin pasok. So, palitan natin to ng 16. Ayan. So, yung 16, pasok siya sa 1005. So, ang bakal mo dito ngayon sa dito, 20 yung top bars, which is diretso. Diretso siya. Connected dito. Pero itong dito, yung 20 mo, kalahati lang. Tapos, itong 16, kalahati lang din dito. So, ibig sabihin, putol dito sa gitna. In the sense na, hindi siya continuous. Okay? So, yan. So, ganyan yung ginagawa ko sa practice. Minamano-mano ko yan. Nilalaro-laro ko yung bakal. Ang importante ron, masasatisfy mo yung minimum steel requirements. Okay guys, so that's the last part of STAAD. Ngayon,
meron tayong extra. Ang gagawin natin is, check natin kung ano ang ibig sabihin ng no proper. Okay? So, to do that, save natin yung work natin. And then, save as, lagyan natin siya ng word na fail. Yan. And then, palitan natin si first floor and second floor ng 350 by 350. So, ito, palitan natin ng 0.35 by 0.35. Tapos, si second floor, palitan din natin ng 0.35 by 0.35. Then, assign or change. And then, run analysis. And then, punta tayo kay output. Hanapin natin si find, fail, find all. Yan. Tingnan nyo to, no? Naglagay ako ng fail, find all. Merong 2 matches. Pero, yung fail na yan, is it bin, is it column? Check natin, ano? Yun. So, hindi ito bin, hindi rin ito column. So, ibig sabihin, check ay hinahanap din ni Staad yung word na fail dun sa ibang parts ng output. So, in this case, yung mass irregularity. Okay, next. Punta tayo ngayon kay no suitable. 0 matches. And then, punta tayo ngayon kay no proper. Then, find all. So, dito, pinalitan ko yung first floor tsaka second floor na 0.25 by 0.25. Yan, no? And then, nagpalit din ako ng properties sa editor. Which is ito. Sa baba, ayan, pinalitan ko yung concrete from 3,500 PSI, ginawa kong 3,000 PSI or 20.7 megapascal. And then yung bakal, pinalitan ko siya from grade 40 to grade 33 or 227 megapascal. Ganon din yung secondary. Tapos, yung max main, ginawa kong 16 mm. And then, nag-run analysis na ako. After that, hanap tayo ng fail. No proper na lang. Diretso na tayo sa no proper. Ayan. So, find next. And then, ayan. Sa no proper, find all. Madami na tayong match na no proper. So, tingin tayo ng isa. Double-click mo yan. So, that is beam or column number 6. No proper bar arrangement could be found. So, hanapin natin ngayon si column number 6. And let's go to geometry. Then, you look at beam or column number 6. Ayan siya. So, i-zoom natin. Ayan si number 6. See what happens. Wala siyang nilalabas na concrete design. Okay, so yan ang sample ng no proper. Wala siyang pinapakita na concrete design. So again, dito, check natin. Ayan, see, wala siyang design, concrete design. Pero pag dating mo dito sa second floor, meron siyang concrete design. Ayan, 8 pieces na 16.
pagdating dito, 8 pieces na 16 pa rin. Yan. Okay guys, so that's it. And that's the last part of part 5. And this is also the last part of STAAD. So, enjoy. And thank you for listening. Kapag meron kayong mga issues and concerns, huwag kayong mahiyang connect sa akin. Okay, God bless.